May mga kwento talagang hindi basta ikinukwento. Mga lihim na pilit tinatago. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa sakit. At ngayong gabi, isa sa mga kwentong yon ang maririnig natin. Isang kwentong tahimik na kinimkim ng isang lalaking matagal nang gustong magsalita. Isang kwentong puno ng pagnanasa, pagkakamali at mga desisyong hindi na kayang ibalik. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsang masakit, minsang nagbibigay pag-asa, pero palaging totoo. Ngayon, kilalanin natin si Gabriel, 22 anyos, model, gwapo, confident. Pero gaya ng maraming lalaking tahimik kong magmahal, may tinatago siyang kwento. Isang kwentong na ngayon lang niya kayang ibahagi. Isang kwento ng dalawang magpinsang, minsang sobrang lapit, pero nasira ng isang babae. Si Bea, ang babaeng minahal nilang pareho. Sa pagitan ng pagkakaibigan, selos, pagtataksil, at pagsisisi, paano mo pipiliin ang tama kung pareho kayong nasasaktan? Sa confession na ito, maririnig natin hindi lang ang boses ni Gabriel, kundi ang bigat ng damdamin ng isang lalaking nagmahal, nagkamali, at ngayon ay naghahanap ng kapatawaran. Mga tanong na wala pa ring sagot hanggang ngayon. Mga alaala na bumabalik tuwing tahimik na ang lahat. At kung bago ka sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at i-share ito sa mga taong alam mong makaka-relate. Dahil marami pa tayong kwentong dapat pakinggan at baka ang susunod, kwento mo na. Pero bago ang lahat, shoutout muna kay Paulo Leison. Maraming salamat sa patuloy mong suporta sa M2M Desires. Isa ka sa mga dahilan kung bakit patuloy tayong nagbibigay boses sa mga kwentong hindi madaling ikuwento. Ngayon, tahimik tayong makinig sa kwento ni Gabriel. Isang kwentong magpapaalala sa atin na minsan, ang pinakamalaking pagkakamali ay nagmumula sa pinakamalalim na pag-ibig. Dear Kuya Will, hindi ko akalaing darating ang araw na ikukwento ko ang lahat ng ito. Pero ngayon, handa na akong ilabas ang matagal ko ng kinikimkim. Ako si Gabriel, isa sa mga solid supporters ninyo, at ito ang aking true confession. 22 taong gulang na ako ngayon. Straight ako at isa akong model. Madalas akong kunin para sa iba't ibang produkto. Hindi ko inasahan na darating ang panahong kakayanin kong ibahagi ang kwentong ito. Ang kwento namin ng pinsan kong si Junel. Magkapatid ang mama ko at tatay niya, at pareho kaming only child. Si Junel lumaki sa karangyaan, mayaman, matalino, at spoiled sa halos lahat ng bagay. Ako naman, hindi kasing talino, pero hindi rin naman bobo. Hindi kami mayaman tulad nila, pero sapat naman ang estado namin sa buhay. 19 years old ako noong naging mas malapit kami ni Junel. Doon nagsimulang tumibay ang pagkakaibigan namin, na siya ring naging dahilan kung bakit naging best friend ko siya. Pareho kaming nag-aral sa iisang paaralan dati, pero ngayon ay magkaiba na kami ng landas. Magkaedad kami, sabay kaming lumaki at nagbinata. At sa kwentong ito na ibabahagi ko, sana huwag ninyo akong husgahan. Balik tayo sa 2019, panahon ng bakasyon noon nang umuwi sila sa amin mula Mindanao. Napagdesisyonan ng mga magulang ni Junel na dito na siya mag-aaral sa Cubao at pansamantala muna siyang titira sa amin. Samantalang ang parents niya ay pupunta ng Batangas para asikasuhin ang negosyo nila roon. Sabay kaming nagbibinata, kaya natural lang na sabay din kaming gumimik, pumasok sa school, at halos lahat ng bagay ay magkasama. Sobrang swak talaga kami. Pakiramdam ko,
Bawat masayang alaala sa buhay ko, kasama siya. Tawanan, asaran, kalokohan. Minsan nga, nagkakapikunan pa. Pero higit sa lahat, siya ang naging takbuhan ko sa tuwing may pinagdadaanan ako. At ganoon din naman ako para sa kanya. Naging comfort zone na namin ang isa't isa. Madalas, kapag magkasama kami, napagkakamalan kaming kambal. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman talaga kami magkamuka. Pero siguro, dahil pareho kami ng height, pangangatawan. Pareho ring maputi at payat. At madalas ay magkapareho rin kami ng pananamit. Siguro, mukha lang talaga ang pinagkaiba namin. Natatawa na lang ako tuwing may nagsasabi nun. Uy, mas pogi kaya ako sa'yo. Sabay batok niya sa akin, tapos natatawa na lang kami pareho. Hanggang sa bumalik na ang regular na pasok sa school. Magkaiba kami ni Junel ng room, kaya bihira na rin kaming magkasama sa klase. Doon ko naman nakilala si Bea. Shit, unang tingin ko pa lang sa kanya, parang may sumabog sa dibdib ko. Maganda siya, maalindog. Yung tipong hindi mo mapapalingon lang basta. Kaya syempre, hindi ko pinalampas ang pagkakataon. Ginawa ko ang lahat para mapansin niya. Lagi akong nagpaparamdam, nagpapatawa, at kung ano-ano pang pakulo. Hindi rin nagtagal, naging close din kami. Isang araw, bandang 11:00 ng umaga, niyaya ko si Bea na kumain sa kantin. Libre ko, syempre. Ayaw pa sana niya noong una. Tinatamad daw siyang bumaba kasi medyo malayo ang kantin sa room namin. Pero mapilit ako. Gentleman style. Sabi ko, sagot ko lahat basta sumama lang siya. Habang kumakain kami, nadaanan kami ni Junel. Syempre, niyaya ko rin siyang sumabay sa amin. Umupo naman siya pero parang may kakaiba. Tahimik lang siya. Hindi ko alam kung nagulat siya o may iniisip lang. Pero napansin ko, ilang ulit ko siyang nahuling sumusulyap kay Bea. Tapos bigla niyang iiwas ang tingin. Natatawa na lang ako sa kanya sa loob-loob ko. Ganoon kasi talaga si Junel pagdating sa mga babae. Mahiyain, torpe, at minsan parang clueless pa. Pero hindi ko inisip na may malalim pala sa likod ng mga tingin niyang yon. Hindi ko alam noon na yung mga simpleng tingin na yon magiging simula pala ng gulo sa pagitan naming dalawa. Kinagabihan, habang naglalaro ako ng ML, pumasok si Junel sa kwarto ko at bigla niya akong kinausap. Marami siyang tanong, lahat tungkol kay Bea. Ano pangalan niya? Taga saan siya? Nung medyo naumay na ako sa kakasagot, binitawan ko. Interview ba to, pre? Di sa kanya mo na lang itanong, no? Tawa siya sandali, pero sumagot din. Shit, pre. Tinamaan talaga ako doon. Di ko alam kung bakit pero nung unang kita ko pa lang sa kanya, parang slow motion pre. Yung tipong, boom, tumigil ang mundo. Sabay tawa. Ang corny mo talaga pre. Sabi ko habang binabatukan siya ng pabiro. Pero sa totoo lang, parang may bumigat sa akin. Kasi pareho pala kami ng natipuhang babae. Kaya sinabi ko na rin. Inamin ko sa kanya na gusto ko rin si Bea. Pareho kaming natawa nung una, pero maya-maya, seryoso na ang mukha niya. Pre, paubaya mo na lang siya sa akin. Shit pre, seryoso ako. Gusto ko na talaga siya. Alam ko naman, mas pogi ka sa akin. Madali kang makahanap ng iba. Lakas mo kaya sa babae. Pre, charmer ka. Aminado ako. Ako? Sobrang torpe. Kaya please pre, kahit ngayon lang, paubaya mo na lang siya sa akin. Kahit anong gawin mo. Pre, hindi mo alam kung gaano kakaiba ang naramdaman ko para sa kanya. Tahimik ako noon, Kuya Will. Ang dami kong iniisip. Pero sa huli, nagdesisyon ako. Iparaya ko na lang si Bea sa pinsan ko. Kahit gustong gusto ko siya. May pagkamasokista na ata talaga ako, Kuya Will. Kasi ako pa mismo ang gumawa ng paraan
para mas mapalapit si Junel kay Bea. Dahil torpe ang pinsan ko, ako ang nag-initiate, kinuha ko ang account niya at ako ang mismong gumamit noon para ligawan si Bea. Ang sakit, to be honest. Ako yung nagparaya, ako yung nasasaktan, pero mahal ko yung pinsan ko kaya susuportahan ko pa rin siya. Unti-unti akong nagbago ng pakikitungo kay Bea. Naglagay ako ng distansya, mga boundaries na dati ay wala. Napansin niya yun. Nagtanong pa siya minsan kung bakit parang bigla raw akong nag-iba. Pero hindi ko siya sinagot. Wala akong paliwanag na kayang sabihin ang totoo. Hanggang sa nasanay na rin, siguro siya na hindi na kami ganong kadalas magkasama o magkausap gaya ng dati. At di nagtagal, sinagot ni Bea si Junel. Wala siyang kaalam-alam na ako pala ang nasa likod ng mga sweet na chat. Ako yung nanligaw gamit ang pangalan ng pinsan ko. Nakaka-guilty talaga. Pero anong magagawa ko? Torpe si Junel. At kapag nakikita ko siyang masaya, pakiramdam ko, sapat na yon. Isang gabi, habang nasa bakasyon ang mga magulang ko at kami lang ni Junel ang naiwan sa bahay, nag-inuman kami. Nakita ko kung gaano siya kasaya noong gabing yon at paulit-ulit siyang nagpapasalamat sa akin. Ramdam ko ang saya niya at kahit papaano, masaya rin akong makita siyang ganon. Pero dahil sa dami ng nainom namin, ako ang unang tinamaan ng alak. Kaya nagpaalam na ako sa kanya na mauna nang matulog sa kwarto. Hindi ko na inantay pa ang sagot niya. Diretso na ako sa higaan at nakatulog agad. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising ako dahil naiihi ako. Paglabas ko ng banyo, sakto namang papasok si Junel. Nagulat ako. Halata sa kilos niya, nalasing pa rin siya, parang wala pa sa sarili. Ngunit bago pa ako makalabas, bigla niya akong pinigilan. Nagtaka ako. Hinaplos niya ang buhok ko habang nakatitig ng diretso sa mga mata ko. Yung tinging may kahulugan, pero di ko alam kung paano babasahin. Teka lang pre, anong trip mo? Tanong ko sa kanya, pilit na tinatawanan ng sitwasyon. Lasing ka lang siguro. Huwag mo akong ginaganito, hindi nakakatuwa. Itulog mo na lang yan. Habang inaalis ko ang kamay niya sa buhok ko, bigla niya akong hinawakan sa maselang bahagi ng katawan. Akala ko biro lang, pero seryoso siya. Marahan, pero sapat para mapatigil ako. Kasabay noon, inilapit niya ang kanyang mukha at hinalikan ako. Mainit, mabilis, at puno ng damdamin. Nagulat ako. Natigilan. Ramdam ko ang init ng katawan niya, ang tensyon sa pagitan namin, at ang halik na sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay may kung anong epekto sa akin. Sa una, gusto ko siyang pigilan, pagalitan, o murahin man lang. Pero sa bilis ng mga pangyayari, hindi ko na malayang napapikit na ako at nagpadaig sa sandaling iyon. At oo Kuya Will, may nangyari sa amin ng gabing yon at hindi lang iyon natapos sa isang beses. Mula noon, madalas na siyang pumupunta sa kwarto ko sa gabi. At tuwing nandoon siya, parang may hindi na kailangang ipaliwanag. Basta, nauulit na lang. After ilang araw, nagpa siya si Junel na lumipat ng classroom sa amin. Mahaba-habang proseso rin ang dinaanan, pero kalaunan, nakalipat din siya. Masaya ako noon, dahil sa wakas, magkaklase na kami. Ang buong akala ko, mas mapapalapit pa kami sa isa't isa. Pero hindi ko inaasahan, dito pala unti-unting magbabago ang lahat. Dahil kay Bea, magkaklase na kaming 3. Ako, si Junel, at si Bea. Buo ang akala ko na mas magiging bonded pa kaming lahat. Pero hindi ganun ang nangyari. Mas naging close silang dalawa at pakiramdam ko, parang naging tagalabas ako sa sariling kwento. May sarili silang mundo, mga tinginan, tawanan, kulitan, at unti-unti naging bihira na rin
ang usapan naming tatlo. Pagdating sa bahay, si Bea pa rin ang laging kwento ni Jonel. Tila hindi siya nauubusan ng ikukwento tungkol dito. Gabi-gabi rin silang nagbi-video call, habang ako, tahimik lang sa isang sulok, nakikinig. Pero ngumiti ako, kahit pilit. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero may kung anong sakit sa loob ko. Bakit ako naaapektuhan? Bakit parang ang bigat sa dibdib? At doon ko lang unti-unting na-realize, nahulog na pala ako sa pinsan ko. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Basta ang alam ko, hindi ko na kayang itanggi sa sarili ko. Kahit anong pilit kong huwag magselos, kahit anong iwas ko sa nararamdaman ko, hindi ko mapigilan. Gusto ko na sa akin lang ang atensyon ni Jonel. At dahil sa pagnanais na yon, nagawa ko ang isang desisyon na hindi ko kailanman mababawi. Isang pagkakamaling tuluyan kong pagsisisihan. Napagplanuhan ko talaga na landiin si Bea. Gusto ko siyang mahulog sa akin para tuluyan niyang iwan si Jonel. At kung hindi man, sana kahit papaano, magmukha siyang malandi sa paningin ng pinsan ko. Kaya ayun, unti-unti kong binalik yung pagiging sweet ko kay Bea. Yung dati naming closeness, unti-unti kong binuhay ulit. Mas naging caring ako, mas present. At alam kong napapansin na rin yun ni Jonel. Pero nagkikibit balikat lang ako, deadma lang ako. Madalas kapag may basketball game ako sa gym, sumasama si Bea para manood. Minsan, sabay pa kaming kumakain sa kantin. Lahat ng pagkakataong pwedeng magpakita ng sweetness, ginagawa ko. Inaamin ko, sinadya ko talaga. Hanggang sa dumating yung hindi ko inaasahan, hindi ko na namalayan. Nahulog na rin pala si Bea sa akin. Hindi nagtagal yung plano ko. Naging totoo. Iniwan ni Bea si Jonel. Hindi ko akalaing sa kaunting oras na ipinakita kong effort, kaya niyang bitawan ang relasyon nila ng pinsan ko. Ang sabi ni Bea, mas ako raw ang gusto niya. Mas sa akin daw niya nararamdaman ang totoong pagmamahal. At sinabi niya lahat ng yon kay Jonel. Kuya Will, hindi ko sinasabing mabuti ang ginawa ko. Alam kong mali. Ginamit ko si Bea at dinaya ko si Jonel. Hanggang ngayon, bit-bit ko pa rin yung guilt. Ang bigat sa dibdib, hindi ko talaga maipaliwanag. Hanggang sa tuluyan na akong hindi pinansin ni Jonel. Sa tuwing nagkakasalubong kami sa classroom, wala kaming kibuan. Parang hindi na kami magpinsan. Parang hindi na kami magkakilala. Pati sa bahay, ganun din. Wala na yung kulitan, kwentuhan, asaran, at mga maliliit na bagay na minsan ay bumubuo ng araw ko. At ngayon, gusto ko sana yung ibalik. Pero ramdam ko, tuluyan na naming nakalimutan ang pagkakaibigan namin. Pati nga mga magulang namin, nagtatanong na kung bakit parang naging iba na kami sa isa't isa. Dati, sobrang close talaga kami. Ngayon, parang estranghero na lang. Masakit, Kuya Will. Masakit tanggapin na ako ang naging dahilan kung bakit sila naghiwalay ni Bea. At ako rin ang dahilan kung bakit nasira ang matagal naming pinagsamahan ni Jonel. Gusto kong ibalik ang lahat, pero alam kong hindi na ganun kadali. Kahit umiwas na ako kay Bea, kahit hindi ko na siya kinausap, parang huli na ang lahat. Ang totoo, sobrang sama ng pakiramdam ko. 2 tao ang nasaktan ko. At kung may paraan lang para maibalik ang nakaraan, gagawin ko ang lahat. Hindi para balikan si Bea, kundi para maitama yung pagkakamali ko kay Jonel. I hope may mga taong makakaintindi. Ang gusto ko lang naman ay maging totoo sa nararamdaman ko. Gusto ko lang magmahal, pero nagmahal ako sa maling tao, sa maling panahon. Hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na isang araw magkakaayos kami.
Kahit nasa Mindanao na si Junel, kahit matagal na kaming hindi nagkita, sana kung maririnig mo man to, mapatawad mo ako. At sa mga nakikinig ngayon, sana may napulot kayong aral mula sa naging kwento ko. Salamat sa channel na ito kung sakaling mapiling maipalabas ang confession ko. Salamat sa pakikinig, Kuya Will, at sa lahat ng listeners. May mga kwentong pagkatapos mong marinig, hindi mo agad makakalimutan. Hindi dahil sa ganda nito, kundi dahil sa bigat ng katotohanang dala. Napakinggan natin ang masalimuot at matinding kwento ni Gabriel, isang lalaking nagmahal, nasaktan, nagkamali, at ngayoy nagsisisi. Hindi ito simpleng kwento ng selos o pagtataksil. Ito'y kwento ng pagiging tao na minsan, sa kalituhan, sa dami ng emosyon, at sa takot na mawalan, nagagawa nating sirain ang mga bagay na mahalaga sa atin. Gabriel, kung nakikinig ka man ngayon, salamat sa tapang mong magsalita. Hindi madali ang humarap sa nakaraan, lalo na kung may nasaktan tayong mahal natin. Pero ang ginawa mong ito ay unang hakbang sa pagbabago. Marami sa amin ang nakakakita ng sarili namin sa iyo, sa mga maling desisyong nagawa, sa mga salitang hindi na mababawi, at sa mga tanong na hanggang ngayon ay bit-bit pa rin. Ang pagkakaibigan niyo ni Junel ay hindi biro. 22 taon kayong naging magkasama sa buhay. Maaaring nasira ito ng isang mabigat na pagkakamali, pero hindi nito mabubura ang lahat ng pinagsamahan ninyo. Kung may espasyo pa sa damdamin para sa kapatawaran, kahit maliit lang, sana ay subukan mong lumapit. Hindi kailangan agad-agad. Isang simpleng kumusta lang muna. Minsan, yun lang ang simula na kailangan. Tungkol naman sa guilt na dala mo, Gabriel, tama na ang pagparusa sa sarili. Oo, nagkamali ka, pero hindi ka masamang tao. You were young, lost, and overwhelmed. Ang mahalaga ngayon ay natuto ka at handa kang harapin ang epekto ng mga ginawa mo. At kung tungkol sa sarili mong pagkakakilanlan ang pag-uusapan, huwag mong madaliin. Hindi mo kailangang i-label agad ang sarili mo. Normal ang malito. Ang mahalaga, maging totoo ka sa sarili mo at sa mga taong gusto mong mahalin. Ang pagiging tapat sa sarili ay isang uri rin ng kalayaan. Sa ating mga listeners, sana ay may nakuha kayong mga aral mula sa kwentong ito. Una, ang komunikasyon ay mahalaga. Kung sana'y naging totoo sina Gabriel at Junel sa nararamdaman nila, baka hindi nauwi sa ganitong kasakitan. Pangalawa, ang selos ay isang damdaming dapat kinikilala at kinokontrol. Kapag pinairal ito ng sobra, nauuwi ito sa mga desisyong mapanira. Pangatlo, huwag tayong gagamit ng ibang tao para lang sa sariling intensyon. Ang damdamin nila ay hindi laruan. Pang-apat, hindi dahil pamilya kayo, ay dapat mong pigilan ang sarili mong katotohanan. At higit sa lahat, ang pride ay hindi dapat laging pinangungunahan ng puso. Kung may bahagi ng puso para sa kapatawaran, piliin natin ito. Gabriel, ang kwento mo ay hindi isang wakas, kundi simula. Simula ng pagbuo muli ng sarili, pag-unawa, at pagbangon. At para sa lahat ng nakikinig, may mga pagkakataon ba sa buhay nyo na kayo ang naging Gabriel? May mga desisyong hanggang ngayon ay hindi nyo pa rin makalimutan. Tanungin ang sarili, handa na ba kayong humingi ng tawad? Handa na ba kayong patawarin ang sarili ninyo? Kung nakarelate ka sa episode na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa M2M Desires, at i-share ito sa mga taong alam mong kailangan ding makarinig ng ganitong kwento. Malay mo, sa simpleng pakikinig, may gumaan na puso. Ako si Kuya Will, at ito ang M2M Desires, kung saan ang bawat lihim ay may boses at ang bawat damdamin ay may saysay. Hanggang sa susunod na confession,
Mag-ingat, magmahal ng totoo, at manatiling tapat lalo na sa sarili.